DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time hali sa Pag-asa sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Go ahead. Nasa 880,355 ng mga Bicolano ang naging benepisyaryo kan programang Benting Bigas meron na kana Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ilaruman kan National Food Authority as in Food Terminal Incorporated. Sigon sa NFA Bicol, kabilugan na 176,071 na sakon ng bagas ang naipaluwas sa palikan FTI kung sa ina nakinabang digi nasa 396,090 mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur, sinundan ka nasa 367,260 ang mga albayano asin 117,005 naman ahali sa probinsya kan Sorsogon. Nasabi nga mga benepisyaryo ang hali sa manibibang sektor na nag-avail man kan baratong bagas sa kantidad na 20 pesos. Nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto sa mga bareta sa lado nasyonal, daima kakonsiderar na political prisoner sinda Senador Jinggoy Estrada asin Rodante Marculeta. Ini ang kasimbagan ka na Malacanang matapos iduon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa sayang kontra State of the Nation Address na may eksistidong selective justice sa nasyon asin dapat natugutan na makapagpiyansa ang duwang senadores. Segun kay Palace Press Officer Claire Castro, personal na opinion sana ni Cayetano ang nasabing pahayag asin dai ining kinaaraman sa magiging desisyon kan Sandigan Bayan. Ipinagdoon ni Castro na ang korte sana ang madesisyon kung po pwedeng makapagpiyansa ang mga akusado basado sa mga ebidensyang ihahampang sa saindang mga kaso. Dagdag pa ni Castro kung nagtutubod si Cayetano na may kolor politika ang kaso, pwede niya ining patunayan sa korte bilang abogado Ninda Estrada asin Marcoleta. Sinabi pa niya na may pagkakataon ang duwang senador na depensan ang saindang mga sadiri asin pahimutikan ang mga aligasyones mantang nagpapadagos ang pagdangog kan sa indang respetibong kaso. Mientras tanto, pinahimutikan ni Vice Presidente Sara Duterte na sinabi niyang makakaluwas na sa karsel sa ICC si dating Presidente Rodrigo Duterte sa masunod na semana. Sa iyang pagbisita sa Ama Kas Udma, pinahimutikan kan Vice Presidente ang mga nagkalat na posts online na nagsasabing sinabi niya ining sarong pagtitipon sa London. Okay, sinabi niya ini sa sarong pagtiripon sa London. Tinawan doon man niya na daing nakakaag sa opisyal na website kan ICC na may nakatalaan na pagpaluwas o nakatalaan na pagluwas para sa dating presidente. Mientras tanto, inako kan dating manager kan Land Bank Show Boulevard Branch na unusual ang pag-encash kan sobra kabangang bilyon de pesos para sa sarong ahensya di gobyerno arog kan ginibukan opisina kan Vice Presidente. Sa ikasampulong aldaw na impeachment trial,
kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Hinapot ni Senador Erwin Tulfo si Violeta Constantino, dating manager kan Land Bank, manungod sa cash withdrawal na ginibukan OVP kan panahon na si Duterte pa ang sekretarya kan Departamento de Edukasyon. Si Constantino ang nag-asikaso kan cash withdrawal kan OVP kung saan ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta ang nag-withdraw ning 4 na beses poon Disyembre taon 2022 sagkod Setyembre taon 2023 na minamontar sa 125 milyones de pesos kada transaksyon. Paliwanag pa ni Constantino bago gibuhon ang encashment, nag-upload mo na si Queenie Masangkay kan Cash Department kan opisina kan Vice Presidente para abisuhan ang nasabi ng withdrawal. Sabi pa ni Constantino na daay niya man aram an intelligence fund kan opisina kan Vice Presidente na ang nasabing pondo. Sa pagdadangog, ipinahiling ni Prosecutor Representante Joel Chua ang 4 na cash withdrawals kan opisina kan Vice Presidente sa Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch na igoning 125 milyones de pesos o kabilugan na kabangang milyon de pesos. Sa katakod na bareta, ikinaag sa sagkod sa tulo sagkod sa haralabang gym bag ang 125 milyones de pesos na cash withdrawal kan opisina kan Vice Presidente hale sa Land Bank sigon sa dating manager kan Land Bank Shaw Boulevard Branch. Sa ikasampulong aldaw kan impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte, naglatag ning mga clarificatory questions si Senator Judge Raffy Tulfo sa prosecution witness na si dating Land Bank manager Violeta Constantino. May kinoksyon ini sa Artikulo 1 kan impeachment case kan Vice o ansalang paggamit kan fundo. Hinapot ni Tulfo si Constantino kung paano na ipaluwas ang darakulang kantidad, lalo pa tasigon sa Bangko Sentral kan Pilipinas, poko mas menos sarong kilo ang timbang kan kada sarong milyon de pesos na kas. Sigon naman kay Constantino sa pagkakarumdum niya, ibinugtak ang kwarta sa tulo sagkod 4 na gym bags asin tinawan pa kan bangko nin trolley tanganing maipaluwas ang mga ini. Hinapot man kan senador kung nag-opresir ang Land Bank na ihatod na sana ang kwarta sa opisina kan Vice Presidente. Alagad sinimbag ni Constantino na dainin Memorandum of Agreement ang bangko para sa cash delivery pasisiring sa opisina kan Vice Presidente asin day man inihinagad kan kliyente. Mientras tanto, daing plano ang prosecution team na ipainhibit si Senator Judge Pia Cayetano by connection sa spliced video sa sayang social media post kung saan ipinaluwas na inako ni Prosecutor asin Akbayan Party List Representative Chel Diokno na nag-fishing expedition sa naan mga ini. Enot na pinalagan kang prosecution team ang video post ni Cayetano dahilan tadainin katotohanan asim posibleng tubudan kan mga tao lalo na Senator Judge ang nagpost. Mientras tanto, sinabi ni prosecution spokesperson abogado Benjamin Tolosa Jr. na tatawan pa man sa giraray nindaning benefit of the doubt si Cayetano dahilan ta posibleng nasala sanaan sa iyang mga staff o may kapot kan sa iyang social media account. Mientras tanto, dai maibitara na mamundo asin mahadit si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa kawaraning ideya ni Vice Presidente Sara Duterte sa hururon kan Pax Silica sa pagkasabing puro pagbiyahe sa luwas ka nasyon ang pigaasikaso kaini. Ginibukan legislador ang pahayag matapos sa puton si Duterte sa The Hague, Netherlands manungod sa Pax Silica kung saan enot na nadangog ka ini Fox Silica asin nagpahiling na bago ini sa iyang pagdangog kung kaya pinag-unambitan na dai siya pwedeng magkomento manang digdi. Agpagkonstruhir kan Pax Silica pikakaditan na magdadara nin masalangkaw na singil sa kuryente asin lalong pagkaubos din tubig kung tutugutan kan administrasyon Marcos.
Mientras tanto, may pigusundan ng mga leads ang Philippine National Police may koneksyon sa pagtatanom ning duwang improvised explosive device o IED kan Lunes kasabay kan ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nagpapadagos ang investigasyon tanganing maaraman ang mga nasa likod kan duwang insidente. Kan Lunes sarong IED ang suminabog harani sa entrada kan Department of Justice sa Manila mantang saro paan na recover sa luwas kan Senado sa Pasay City apisar kan mas pinahigpit na seguridad para sa zona kan presidente. Sa iba pang bareta, ipinahayag kang Puwersas Armadas kan Pilipinas na 831 miyembros asin suportadores kan New People's Army ang na-neutralize poon kan Enero sagkod Hulyo 23 kaining taon. Sigun sa AFP, kasabay digdian 736 na nagsurrender. 34 na arestar asin 61 nagadan sa mga operasyon militar. An 588 man iba-ibang klase nin badil o kaya nasa 588 man iba-ibang klase nin badil asin 244 anti-personnel mines naman an isinuko na kumpiskar mantang 30 kampo kan NPA an nasakop. Mentras kan nakaging taon uminabot sa 2018 miyembro asin taga-suporta kan NPA ang na-neutralize kan sa indang unit sigun pa sa Puwersas Armadas. Ultimong detalyes kan bareta, siniguro ni House Speaker Faustino Boji D na hidalion kaini ang pagpapakusog sa propestong ley na hale sa systems loss charges sa kuryente as in income tax relief para sa mga Pilipinong taxpayers, particular sa middle class. Inan ipinag-anunsiyar ni D mantang nasa preparasyon na ang House Committee on Ways and Means as in Committee on Energy tanganing maisalang ang pagdangog ang mga propestong ley na ipigbubusol mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magigurumduman na sa zona ni Marcos kan Lunes, sinugo kay ng Kongreso na amyendaran ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law o an Akta Republika 9136 tanganing halion ang systems loss charge sa electricity bill. Afera kaini maawat man niya na ilang kao sa 350,000 de pesos an income tax exemption hali sa presenteng 250,000 de pesos tanganing mas dakulan take home pay kan mga obrero lalo nan mga middle income earners. Sa pangarang kadag sururat kan informasyon si Nicole Ann Gloriani. Sa direksyon asin supervision ni News Director Mardela, Mega Force Patrol Tatanems Flora sa Master Control. Sa IT si Jerome Nico Martinez day makalingaw, day maghali, masunod tulos. An Our Mother Perpetual Help Novena, ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahin na hapon. Jericho